Susubukan ko magtanim ng patatas dito sa sako, baka sakaling meron akong mapatubo. Bandang hapon naman po ay nagluto po yung binan kong babae ng labo. Ay hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Bago ko po makalimutan, ito nga po palang mini vlog natin ay noong April 26, 2025. Sipag naman ng anak ko, tinutulungan niya ako mga auntie. Dahil maganda po yung panahon ngayon, kaya naisipan ko po magtanim ng patatas. Ito po sa bakuran namin ay hindi po talaga ako nagtatanim ng patatas. Ito nga po ay tinatanim namin dun sa bukid. Habang naghahalo nga po ako dito ng fertilizer, si Kenshin naman po ay tinutulungan niya ako. Talagang anak ko napakasipag, kahit na hindi ko po yan utusan ay nagkukusa. Minsan sinasabi ko po sa kanya na wag niya na akong tulungan at maglaro na lang siya. So ito nga pala yung patatas natin mga auntie. Ito po yung itatanim ko dito sa 4 na sako. Ito may mga ano na siya, ugat-ugat. May mga ugat na. Ito nga po palang mga patatas na to ay binhi ko pa po nung 1 taon. Hayaan ko nga lang po ito dun sa basket ng medyo matagal-tagal para magkaroon po ng ugat. Gusto nyo po magbinhi ng patatas, eh wag nyo po itong lulutuin. Hayaan nyo lang po nakastock ng ilang buwan at panigurado po magkakaroon na po ng ugat. Dito ko po tinanim yung mga patatas sa sako po ng fertilizer. Susubukan ko nga lang po dito, baka sakaling merong tumubo. Bukod po dito sa mga tinanim ko ay magtatanim nga din po pala tayo ng patatas sa bukid namin. Hinihintay ko lang po ulit yung day off ng asawa ko para makapagtanim na kami doon. Tapos kung magtanim ay inayos ko naman po itong pag-aakyatan ng mga sayote ko. Hindi po, dito sa mini garden ko ay ako lang po talaga yung nag-aayos at nag-aasikaso. Minsan ay ginagawa nga rin po pala namin itong sampayan kapag wala pang mga gulay. So, ayan mga auntie, tapos na. Bali maglalagay na lang po ako ng tali dun sa sa itaas. Katapos kung maitali yung gapangan ng gulay ko, magpupunla naman po ako dito ng okra. Arigato, ino? Arigato! Habang busy-busy nga po ako dito mga auntie, si Kenshin naman po ay sinubuan niya ako ng kinakain niya. Tapos ko po magpunla ng okra ay diniligan ko muna ito. Bale, ito nga rin po pala yung mga iba ko pa pong pinunla. Habang busy-busy po tayo dito sa aking mini garden, meron pong dumating na package galing naman po sa Yamato. Pinadala nga po pala ito ni sister-in-law gamit ng mga binan kong hapon. Fast forward nga po tayo mga auntie, pagpasok ko naman po dito sa loob, magluluto po ako ng aking merienda. Po inaisipan kong lutuin samyang na carbonara. Para mas masarap at malinamnam ay naglagay nga rin po pala ako dito ng gatas at saka ng cheese. Kapag nagluluto nga po pala ako nito ay hindi ko po lahat nilalagay yung sauce. Ayoko po kasi masyadong maanghang dahil hindi ko po na-enjoy yung kinakain ko. Ano po yung pagkain ko mga auntie? Yummy! Natuyo na oh. Meron din pala ako dito seaweed. Wow! Siso! Tadakimasu! Sobrang sarap nga po ng kain ko, tapos napaka-presko pa dito sa labas. Sarap nga pong tumambay dito, lalo-lalo na kapag merong pagkain. Habang kumakain nga po ako dito mga auntie, si Kenshin naman po ay busy-busy maglaro. Nauna na nga po siyang kumain kanina habang busy-busy po ako dun sa mini garden ko. Pagkatapos kong magmerienda, ay naglaro muna kami ni Kenshin. Dito sa amin, dahil wala pong masyadong kalaro tong anak ko, kaya kami dalawa lang po yung naglalaro. Kahit kami lang po yung nakakalaro ng anak ko, ay masaya naman po siya. Bandang alas 5 naman po ay dumating na po yung pinadala sa ating labo. Ang tuwa po tong binan kong babae dahil favorite niya po tong takinoko. 4 na pirasong labo nga po yung pinadala sa atin, galing po ito kay Auntie Bernadette Cabe. Kabait nga po na Auntie Bernadette dahil nung pinadala niya po ito, itinanggalan niya na po ito ng balat. Kung babae nga po pala yung magluluto nito, bago niya lutuin, ipapakuluan niya po ito ng ilang minuto. Sa Japan, ay ganito po yung itsura ng labong nila. Yung mga binibenta pong labong sa supermarket, grabe mga auntie, napakamahal. Bale, ganito nga po pala magluto tong binan kong babae ng takinoko. Pinapakuluan niya po ito, tapos nilalagyan niya po ng konting nuka. Tinanong ko nga po pala yung binan kong babae kung bakit ganito siya magluto ng labong. Sabi niya sa akin, kailangan po itong pakuluan para matanggal daw po yung ibang katas. Pagkatapos po itong pakuluan ng ilang minuto, ay hinati-hati na po at niluto. Ang dinner namin mga auntie. Di ko po alam kung anong tawag dito sa dish na to. Pero kapag nagluluto po yung binan kong babae ng labong, ay naglalagay lang po siya ng toyo at saka ng mirin. First time ko po makatikim ng labong na ganito ang luto. Pero in fairness, napakasarap po mga auntie. Sa amin sa probinsya, yung labong ay sinasahog po namin sa dinding. Tapos merong saluyot, bulaklak ng kalabasa, at merong sahog na pritong bangos. Hala, namimiss ko na tuloy mag-ulam ng dinding. Di bale, magluluto ulit ako ng dinengdeng kapag meron na po tayong na-harvest sa mga tanim kong gulay. Kaya po maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and...皆さんありがとう。サラミマラパポ。